3 taon na ang nakalipas, may isang grupo ng mga hunter na parang nag-group study pero sa higanting langgam sila nakatutok. Hirap sila. Tapos, biglang dumating ang mga celebrity na mga hunter, sina Byung-gu, Yunho, at Yun-sok, na parang mga superhero na sumulpot with matching special effects. Si Byung-gu parang school nurse na nag-aalada sa mga sugatan, habang sina Yunho at Yun-sok ay todo laban sa langgam na parabang nasa video game. Fast forward sa ngayon, si Jinwoo, ang bida natin na mas kilala sa tawag na underdog ng Hunters at proud member ng E-Rank, ay narimig ang chismis ng mga kapwa Hunter tungkol sa kanya. Deadma lang siya, alam niya kasi na may point naman sila. Si Johei, na parang nanay na nag-aalala sa anak, ay nagpanik nang makita ang sugat sa mukha ni Jinwoo at pinaalalahanan siyang mag-ingat. Para sa panibagong adventure, mission, kasama ni Jinwoo si Johei, at ang iba pang mga hunter na parang mga honor students sa kanilang ranking. Lahat sila, pasok sa dungeon, yung tipong class field trip pero mas intense. Doon, nagka-flash si Jinwoo at isang magic beast, pero nasira ang sandata niya, parang cellphone na lowbat sa kalagitnaan ng mahalagang tawag. Buti na lang, may isang kasamahan siyang parang superhero sidekick at si Johei na may healing magic na parang gamot na agad nagpapagaling. Kaya ayon, tuloy ang laban, with a little bit of magic and a whole lot of courage. Habang nasa misyon, natuklasan nila ang isang kuweba at pinagdebatehan kung papasukin ba ito o hindi dahil sa potensyal na panganib at posibleng mga gantimpala. Naging pantay ang boto at ang desisyon kung tutuloy ba sila o hindi ay nakasalalay kay Jinwoo. Sa kanyang pagdedesisyon, naalala ni Jinwoo ang kanyang ina na nasa ospital, ang kanyang kapatid na nag-aaral, kaya nagpasya siyang pumasok sa kuweba para sa kailangan niyang pera. Nang marating nila ang isang malaking silid sa loob ng kuweba, gumalaw ang mga estatwa doon at isa sa mga D-rank na hunter ay napatay. Naramdaman ng lahat ang takot, lalo na si Jinwoo na iniisip ang kanyang kahinaan at ang posibilidad na siya ay mamatay sa misyong ito. Samantala, si Hae-in, isang S-rank hunter, ay tumulong sa isang babae na ninakawan ng isang nakamotorsiklo. Agad niyang nabawi ang bag at ibinalik ito sa may-ari, na nagdulot ng padhanga ng mga tao dahil sa kanyang katanyagan bilang isa sa mga kilalang S-rank hunter sa mundo. Sa kabilang dako, si President Gunhee ng Hunters Association ay pinaplano ang paggamit ng mga diamante at kristal na nakuha ng mga hunter. Sinabi niya na maaari itong magamit bilang sandata laban sa mga high-rank magic beast at maaari ding maging bagong pinagkukunan ng enerhiya at mana. Sa loob ng silid kung saan naroon si Jinwoo at ang mga kasamahan niya, nagkaroon ng misteryosong pangyayari dahil sa pag-atake ng mga estatwa. Sa gitna ng kabuluhan, lumapit ang kanilang leader kay Jinwoo at nagpasalamat sa kanya dahil sa kanyang babala na huwag silang gumalaw. Dahil sa kanyang paalala, natagumpay nilang iwasan ang tiyak na kamatayan. Ngunit nilinaw ni Jinwoo na hindi niya talaga alam na yon ang tamang hakbang na dapat gawin. Sa halip, nadama niya lamang ang matinding panganib, kaya't nagpasya siyang mag-ingat. Habang pinag-aralan ng kanilang leader ang mga nakasulat sa mga estatwa, ibinahagi nito kay Jinwoo ang isang kakaibang kwento. Ayon sa kanilang leader, 10 taon na ang nakalilipas, may biglang sumulpot na portal na tinawag nilang gate na nag-ugma ng kanilang mundo patungo sa ibang dimensyon. Mula nang magbukas ang gate na ito, maraming mga hindi inaasahan na pangyayari ang naganap, tulad ng pag-usbong ng mga awakened o mas kilala ngayon bilang mga hunters. Sa ibang lugar, ang kapatid ni Jinwoo na si Jinha ay kaswal na nakikipag-usap sa isang kaklase tungkol sa kanyang kuya Jinwoo. Prangkang sinabi ni Jinha na ang kanyang kapatid ay isang A-rank na hunter na madalas umuwing puno ng sugat. Samantala, sa silid ng mga estatwa, si Jinwoo at ang iba pang hunters ay nasa gilid ng kaba at takot. Isang kasamahan ng matapang na sinugod ang isang estatwa, ngunit sa isang iglap, mga paa na lang niya ang natira. Lalo tuloy nataranta ang grupo. Si Jinwoo, sa gitna ng gulo, ay nagsimulang mag-isip ng mga paraan para makaligtas sila mula sa mapanganib na silid na ito. Di nagtagal, natuklasan ni Jinwoo na may mga natatanging batas ang silid na dapat nilang sundin. Ang kanilang leader, sa pag-aaral ng mga nakasulat, ay nakabatid na ang unang batas ay ang pagsamba sa Diyos. Sa kanyang pagtindig, labis na ikinagulat ito ng lahat, lalo na ng kanilang leader. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Jinwoo, ang pagyuko, ay tila naging susi upang hindi siya atakihin ng estatwa.
Binigyang linaw niya sa grupo na kailangan nilang manatiling nakaluhod o nasa mababang level upang hindi sila atakihin alinsunod sa unang utos. Matapos nilang sundin ang unang batas, hindi sila dinambala ng mga estatwa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumayo ang mga estatwa. Isang hunter ang napresenta, nag-claim na alam niya kung paano magpuri at magdasal sa Diyos, ngunit sa kabila nito, tinapakan lang siya ng estatwa at nag-umpisang habulin ang grupo. Nang pag-isipan ni Jinwoo ang sitwasyon, na-realize niya na ang papuring tinutukoy ay musika. Nag-utos siya sa lahat na lumapit sa mga estatwang may hawak na musical instruments. Upang iligtas ang grupo, tumakbo si Jinwoo patungo sa isa pang estatwa, ngunit inabutan siya ng Diyos na estatwa at inapakan ang kanyang paa na nagresulta sa pagkaputol nito. Ang ikatlong utos sa silid ay ang paniniwala sa Diyos. Naisip ng lahat na ang ibig sabihin nito ay ang mag-alay ng isa sa kanila. Sinisi nila ang kanilang leader at siya ang pinatungo sa altar, ngunit walang nangyari. Natanto ni Jinwoo na ang isang tao na papasok sa altar ay katumbas ng pagbukas ng isang apoy. Tama nga siya dahil nagbukas ang isang pintuan. Subalit, sa pagbukas ng pintuan, isa pang estatwa ang naglakad patungo sa kanila mula sa gitna ng altar. Pinayuhan ni Jinwoo ang lahat na huwag ipikit ang kanilang mga mata, katulad ng laro nila ni Johi noong sila ay bata pa. Ngunit hindi napigilan ng ilan ang takot at tumakbo patungo sa pintuan. Nakapasok sila sa loob ng pinto, ngunit namatay ang ilang apoy sa altar at bahagyang sumara ang pintuan. Sa gitna ng kalituhan at takot, nanatiling kalmado si Jinwoo at pinayuhan ang lahat na huwag gumalaw, manatili sa kanilang pwesto hanggang sa mawala ang asul na apoy na parabang ito ay isang timer. Sa kabila ng hirap at pangamba, sinunod ng mga natitirang hunters ang payo ni Jinwoo. Sa huli, nagpasya si Jinwoo at ang leader na palabasin na sa pintuan si Johi kasama ang leader para sa kanilang kaligtasan. Nag-iisa na lumaban si Jinwoo sa mga estatwa. Wala na ang kanyang isang paa at kamay. Ang dugo ay kumalat sa loob ng silid. Iniisip na lamang ni Jinwoo ang kanyang pamilya habang tinatanggap ang malungkot na katotohanan ng kanyang kinahinatnan sa kamay ng mga estatwa. Nagising si Jinwoo sa isang hospital bed, labis ang takot at pagtataka. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot at napansin niyang buo pa rin ang kanyang mga paa, na nagdulot sa kanya ng kalituhan at pagtatanong sa sarili kung totoo ba ang lahat ng nangyari. Dumating si Jin Chol, ang chief ng surveillance team ng Hunters Association, at ibinalita kay Jinwoo na ligtas ang kanilang leader at si Johi, bagaman may posibilidad na hindi na makapagpatuloy si Johi bilang hunter. Nabanggit din ni Jin Chol na 3 araw nang walang malay si Jinwoo at inilarawan ang kanyang kalagayan nang ma-rescue sila ng ibang hunters. Sinabi ni Jin Chol na walang natagpuan na anuman sa loob ng silid kung saan sila huling nagpunta, pati na ang dungeon ay biglang nawala. Dahil dito, tinanong ni Jin Chol kung totoo ba ang sinasabi ni Jinwoo o hindi. Sa gitna ng kalituhan, binanggit ni Jin Chol ang posibilidad na dumaan si Jinwoo sa isang reawakening. Para kumpirmahin ito, sinubok muli ang rank ni Jinwoo sa isang device, ngunit nanatili itong E-rank. Ito'y naging palaisipan kay Jinwoo at Jin Chol, lalo na nang sabihin ng isa sa mga tauhan ni Jin Chol na ang lakas ni Jinwoo ay katulad lang ng isang ordinaryong tao. Bigla, isang screen ang lumabas sa harapan ni Jinwoo. Naalala niya ang huling sandali niya sa dungeon, kung saan may lumitaw din na screen na nagtatanong kung tatanggapin niya ang pagiging isang manlalaro. Samantala, binisita si Jinwoo ng kanyang kapatid na si Jinha, na labis ang pag-aalala para sa kanya. Pinagalitan niya si Jinwoo at ipinaalala kung gaano siya nag-alala dahil si Jinwoo lang ang malubha ang kalagayan sa kanilang grupo. Nagtataka, tinanong ni Jinwoo si Jinha kung nakikita niya ang screen, ngunit napagtanto ni Jinwoo na siya lang ang nakakakita nito. May lumitaw na daily quest sa screen na naglista ng mga dapat gawin ni Jinwoo para sa araw na yon. Bagamat nabubuluhan, naisip ni Jinwoo na wala siyang lakas na tuparin ang mga iyon dahil nasa hospital pa siya at nagpapalakas. Nag-report naman si Jin Chol kay President Gun Hee tungkol sa kanyang investigasyon sa kaso ni Jinwoo. Sinabi niya sa kausap sa telepono na hindi dumaan si Jinwoo sa reawakening. Dahil dito, itinuring nila ang sitwasyon ni Jinwoo bilang isang espesyal na kaso ng mga nagkaroon ng reawakening. Si Hae-in ay napili para sa isang bagong tungkulin, ang maging instructor ng mga B-rank hunters para sa isang B-rank raid mission.
Bagamat sa simula ay nag-aalinlangan siya sa pagiging instructor, sa huli ay tinanggap niya rin ang responsibilidad na may layuning magbahagi ng kaalaman at kasanayan sa mga baguhang B-rank hunters. Samantala, si Jinwoo ay biglang nadising dahil sa isang malakas na pag-ingig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang desyerto, kung saan may isang halimaw na tila isang dragon ang lumitaw at nag-umpisang habulin siya. Isang screen ang lumabas sa kanyang harapan na nagsasabing kailangan niyang mag-survive sa lugar na yon sa loob ng 2 oras. Sa ospital, nagtaka ang mga nurse nang biglang nawala si Jinwoo sa kanyang kwarto. Ilang oras na ang lumipas, ngunit hindi nila siya mahanap. Nang matapos ang 2 oras na ibinigay ng screen, biglang bumalik si Jinwoo sa kanyang kwarto sa ospital. Lumabas sa screen ang mensaheng, "Penalty quest is survived," at dahil sa matinding pagod, nawalan siya ng malay. Si Jo-hee, sa kabilang banda, ay tinawagan para sa isang bagong misyon dahil sa paglitaw ng isang bagong derang portal. Ngunit dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makapagpasya kung sasama ba o hindi. Nang malaman niyang dising na si Jinwoo, binisita niya ito sa ospital, ngunit nakita niyang tumatakbo na si Jinwoo sa field ng ospital. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Jinwoo ang kanyang mga daily quest. Dahil dito, unti-unti niyang naibalik ang kanyang lakas, na alam niyang hindi ilusyon lang. Napansin niya na tuwing nadadagdagan ang kanyang lakas sa screen, nararamdaman niya rin ito sa kanyang katawan. Isang araw, nakatanggap si Jinwoo ng isang item mula sa screen, isang kahon na may lamang susi na ikinapagpakan niya. Ngunit tila ang screen ay nakakabasa ng kanyang isipan at lumabas ang impormasyon na ang susi ay isang teleporting key. Habang nag-ehersisyo, bumalik sa alaala ni Jinwoo ang mga pangyayari sa nakaraan nang siya ay matanggap at nakapsa bilang isang hunter. Naalala niya ang labis niyang kasiyahan sa pagkakaroon ng kakayahang bayaran ang ospital para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Nagtungo siya sa Hapcheong Station dala ang teleportation key. May lumabas na kandado at sinubukan niyang ipasok dito ang susi at pumasok sa portal. Lumabas sa screen na hindi siya makakalabas ng dungeon hanggat hindi niya natatalo ang boss sa loob nito. Sunod-sunod na lumabas ang mga goblin at sinugod siya, ngunit nilabanan niya ang mga ito gamit ang kanyang punyal. Isa-isa niyang tinalo ang mga goblin hanggang sa lumabas ang isang Lycan. Bagamat takot na takot, ginamit ni Jinwoo ang kanyang talino at lakas upang labanan ito. Nagulat si Jinwoo sa hindi pangkaraniwang lakas na kanyang naramdaman, isang abilidad na hindi niya maipaliwanag at malayo sa kanyang normal na kapasidad. Sa gitna ng pakikipaglaban, isang espada ang lumitaw at ginamit niya ito upang patayin ang isang Lycan. Matapos ang laban, napansin niya sa screen na siya ay umakyat sa level 2. Bagamat nabubuluhan, unti-unti niyang napagtanto na ang impormasyon sa screen ang siyang nagpapaliwanag sa pagtaas ng kanyang lakas at talino. Lumitaw ang isang shop sa screen, at doon niya naisip na tila ba siya ay nasa loob ng isang system. Tinangkan niyang ibenta ang bagong nakuhang item, at natuklasan niyang katumbas ito ng 20 gold coins sa shop sa screen. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang hamon. Napapalibutan siya ng mas maraming Lycans, at gamit ang espada at ang motibasyon na dulot ng pagmamahal sa kanyang pamilya, isa-isa niyang tinapos ang buhay ng mga Lycans. Pagkatapos nito, lumabas ang inventory ng mga item sa screen. Patuloy ang paglalakad ni Jinwoo sa loob ng dungeon. Habang naglalakad, napansin niyang nagbago ang kulay ng pangalan ng Lycan sa tuwing makakaharap niya ito, isang indikasyon na mas malakas na ang mga sumusunod na kalaban. Nakaharap niya ang isang Blue Venom Fang Kasaka, isang nilalang na mukhang boss sa loob ng dungeon. Nilabanan niya ito gamit ang espada, ngunit tila walang epekto ito dahil sa bilis at bigat ng kalaban. Sa kabila ng pagdududa sa kanyang bagong lakas, ginamit ni Jinwoo ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ang motibasyon mula sa mga masasakit na salitang narinig niya noon, at sa huli, nagawa niyang talunin ang ahas na ito. Ang tagumpay na ito ay nagdulot ng mas mataas na datos sa kanyang screen. Samantala, habang naglalakad sa kalsada, napansin ni Jinwoo ang isa pang boss ng mga Magic Beast. Pinagmasdan niya ang ibang hunters na lumalaban sa boss at napansin niya si Jo-hee na hindi pa rin makapag-heal dahil sa kanyang kondisyon. Nagpasya si Jinwoo na ibato ang kanyang espada sa boss upang sirain ang depensa nito na naging sanhi ng pagbagsak ng kalaban.